Okay. I'll tell you what transpired these past few months. Isang araw, bigla lang nagpakita sa akin ang iyong papa. What can I do you for? Ako si Pepe, tatay ni Giselle. I remember you so well, Mr. Tanyag. Anong ginagawa niyo dito? Apo ko rin si Justine. Gusto ko sana siyang makausap. I don't know what you're talking about. Wala kang apo sa akin. Hindi naman ako pupunta dito kung hindi ako sigurado. Pinito? Apo ko si Justine. Saan niyo nakuha to? Were you stalking us? Ganun na nga. Eric, wala akong masamang intensyon sa apo ko o sa'yo. Gusto ko lang siyang makilala at makilala niya ako. Eh kung tutuusin, pwede naman akong dumiretso kay Justine. Sabihin ko lang sa kanya na ako ang lolo niya. Pero hindi ko ginawa yon dahil nire-respeto kita. Ikaw ang una kong kinausap. Pero pag pinagbawalan mo ko, sa ayaw at sa gusto mo, magkakakilala kami ng apo ko. Ano ba ang plano niyo? Babawiin niyo ba siya sa akin? Walang ganun. Pagod na ako dyan sa pakikialam sa mga anak-anak. Ang gusto ko lang talaga makilala siya. Habang buhay pa ako. Dad, sino siya? Justine, ako ang lolo mo. Pasensya na at natagalan ako sa paghahanap sa'yo. Pero, nandito na ako. May lolo ka na. Totoo ang sinasabi niya. Lolo mo siya. Lo? Justine, alam kong madami akong pagkukulang sa iyo. Pero, babawi ako. Babawi kami ng mami mo. Wala ho akong nanay. Meron. Anak ko siya. At sigurado ako, sabik na siyang makilala ka. Alam mo ba, ang akala niya patay ka na. I know. And it should stay that way. Excuse me. Justine, alam kong galit ka sa nanay mo dahil sa mga kasalanan niya sa iyo. Hindi po. Hindi po ako galit. Wala lang po talaga akong pakialam. Justine, Kayo ho, kaya ko ho kayong tanggapin. Kasi wala naman po kayong kasalanan sa akin eh. Pero kung ipipilit niyo ho sa akin, natanggapin ko yung anak niyo, kalimutan niyo na lang po siguro na nakita niyo ako. naintindihan kita. Pero sana,
balang araw, mapatawad mo siya at magkasama sana kayo. Excuse me. Maraming salamat, Eric. Ilang beses nagkita si Justine at si Sir Pepe. Kahit na papano, napalapit ang loob ni Justine sa lolo niya. She never had a grandfather. That's why your father is very special to her. Kaya kami bumalik dito sa Pilipinas. Dahil kay Sir Pepe, wala nang ibang dahilan. Ako ang mami niya, di ba? It doesn't matter. Don't expect anything from Justine. Isipin mo na lang ulit na patay na siya. Paano ko gagawin yun? Alam ko na nabuhay ang anak ko. Gusto ko siyang makitang muli. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko magpaliwanag. Gusto ko mag-sorry. Gusto ko siyang alagaan. Gusto ko makabawi sa kanya. Please, tulungan mo ko, Eric. I'm sorry, Giselle. I cannot do that. Ayaw ni Justine. Excuse me. Pasko naman. It's time for gift giving. Sigurado ako tatamaan siya ng sobra sa regalong ibibigay ko sa kanya. Hindi naman siguro isasama sa pamamanahan ng anak ni Giselle, ano? Eh, hindi nga ata siya nakilala ni Tanda. Which means, sa'yo mapupunta ang majority ng kayamanan ni Tanda. Buti nakarating ka. Pumunta lang naman ako dito para ibigay sa'yo to eh. I'm sure hindi mo na naalala yan. Ako mismo nagkabit nito sa buhok mo. Tapos tinanong kita kung sino ka. Sabi mo sa akin, ikaw si Tita Giselle.